Minsan, 'di ba, inabuso na tayo minsan, sinaktan ka na ng minsan, pinabayaan mo lang, "Okey lang 'to, kaya ko pa naman." Pinalampas mo pa rin. So, hanggang naulit, pati anak, ginagawa na sa'yo 'yun. Anong nangyayari? Paulit-ulit nating na-experience kasi wala tayong action na ginagawa. Okay, Gilibers, usapang OFW tayo. Paano nga ba natin maiwasan na tayo'y maabuso? Alam nyo, sobrang dami ko na pong narinig na istorya ng mga OFW na naabuso. Marami po akong na-coach, umiiyak, pag-uwi dito sa Pilipinas, habang kausap ko po na naabuso. Paano nga ba natin maiwasan po yan? Pero bago yan, ano nga ba mga obvious na abuse sa atin? Obviously, na-abuse tayo as an OFW. First, unfair treatment. Unfair na treatment na sa atin, hindi na makatao, di ba? Hindi ka na kumakain sa oras, hindi ka na natutulog sa tamang oras. Ilang oras na lang ang pahinga mo. Hindi na siya fair. That's abuse. Pinapakain ka ng 2:00, natutulog ka ng 1:00, at nagigising ka ng 5:00. Eto, madalas ko narinig sa mga taga Hong Kong na pag sila po ay may bisita yung mga amo nila, anong oras sila natutulog, di ba? Minsan meron ng unfair treatment. Kailangan mo ding magpahinga. Pangalawa, underpayment. Sobrang baba ng sweldo. Pagod na pagod tayo, underpayment naman tayo. Imagine mo, kaya ka nag-abroad para kumita ng malaki, pero pumapayag tayo na underpayment tayo. Yung hindi man lang tayo maabot ng 20,000, hindi man lang tayo maabot ng 15,000. May mga ganun pa pong payment. Kaya tingin ko we are abused. Okay? And number 3, physical abuse. Sinasaktan tayo. Pinapayagan natin. Sinasaktan tayo nang wala tayong ginagawa. And number 4, sexual abuse. Sobrang dami na po ng mga nagaganap na yan sa mga OFW natin. Nakakawa, nakakaiyak. You know, I don't know how I feel pag nakakapanood ako sa Facebook ng mga nangyayari sa mga kababayan natin. Sexual abuse. And number 5, sudden job termination. Bigla na lang wala, hindi ka na papapasukin, tapos na, wala ka ng trabaho. At marami pang forms of abuse na nagaganap sa abroad. Pero alam mo ba na kaya nating putulin yan? Na pwedeng iwasan? Meron lang tayong mga dapat gawin. So, Doc, ano bang gagawin natin? Pero bago yan, we are inviting you sa lahat ng mga OFW to attend our free webinar para mas ma-educate pa po tayo sa maraming pwede nating gawin o dapat nating gawin para mas ma-improve ang buhay natin. Hindi lang dyan sa trabaho natin, kundi financially at kung paano kayo ma-mentor ni Rockstar. PM lang kayo sa personal FB ni Doc. Ayan po ang aking personal FB. Pag nag-PM kayo, diyan po tatawag ako sa inyo. Okay? Alright, so first, anong dapat natin gawin? You have to check legal contracts na verified by POEA before leaving. Okay? So, tingnan ang kontrata bago umalis. Verified by POEA. And second po, know your rights under the labor laws of the host country. Bawat bansa pong pinupuntaan nyo, may mga rights po yan. Alamin mo kung ano ang rights mo bilang manggagawa po dyan. Okay? And number 3, report any abuse to the Philippine Embassy or consulate natin. Hindi natin dapat tinotolerate. Kasi minsan, di ba, inabuso na tayo minsan, sinaktan ka na ng minsan, pinabayaan mo lang, "Okay lang 'to, kaya ko pa naman." So ano sumunod? Hindi ka lang sinaktan sexually, inaras ka na, inabuse ka na, tapos pinalampas mo pa rin. So hanggang naulit, pati anak, ginagawa na sa iyon. Ano nangyayari? Paulit-ulit natin na-experience kasi wala tayong action na ginagawa. Okay? And fourth, respect yourself. Yes, kailangan makita din nila you are respecting yourself bilang isang tao, bilang isang individual. So, paano nga ba natin ipapakita that we are respecting ourselves? First, ayusin natin pananamit natin. Damit na respeto. Okay? So, alam ko may mga dress code tayo dyan sa iba't ibang bansa. Pero dun sa mga wala, malaya tayo magdamit kung anong klaseng damit ang gusto natin. Dapat kagalang-galang, maayos ang pananapit natin. Yung we are not suggesting anything.
Okay? Pangalawa, ayusin din natin ang trabaho natin. Ayusin natin yung pagsunod sa kontrata natin. Kung talagang 8 hours, 8 hours. Kung talagang kasama sa trabaho mo yan, gawin natin. Kung hindi mo alam, pero kasama sa task mo, kailangan aralin natin. Do your part para hindi rin tayo napapagalitan, para hindi magkaroon ng chance or opportunity ang ibang tao na i-abuse tayo physically or verbally. Okay? And number 3, sets the limit. Learn when to say no. May mga invitations na hindi natin dapat pinapayagan. May mga conversation na dapat nililimitahan natin. You know your limits. Alam mo na hindi mo na dapat patulan ang mga ganong conversation. Alam mo na hindi mo na dapat patulan ang mga ganong text. Alam mo may mga messages na hindi ka dapat mag-reply. Respect yourself. And number 5, may mga invitations na dapat hindi natin ina-accept. Alam mo ang mga invitations na hindi dapat. So, hindi ka pwede makipag-dinner date sa boss mo na hindi work-related. Hindi ka pwede makipag-dinner date sa boss mong lalaki na hindi alam ng boss mong babae. Alam mo ang mga invitations na hindi ka dapat nag-yes. Alright? And sumunod tayo sa batas. Alam mo ang batas, you know, you have your contract. Alam mo yung batas dyan sa pinuntahan mong bansa. Do not violate any of this. Alam mo, meron ako napanood, ewan kung totoo yun sa TikTok, sa Facebook, na meron tayong kababayan na nang hold up ng driver dun sa isang bansa. So, kung totoo man yun, do not do that, okay? Alam mo na mali. Iniisip mo pa lang na mali, wag mo nang ituloy, okay? Wag na wag. Kung hirap na hirap ka, umuwi ka na lang dito sa Pilipinas. Kung hindi mo na kaya talaga ang problema, magpahinga, humingi ng tulong sa pamilya, at humingi tayo ng tulong, okay? And number 6, maging katiwa-tiwala tayo. Be trustworthy, okay? So, gawin natin kung anong dapat in our end para hindi tayo ma-abuse. Okay? So, sa lahat mga OFW, maraming paraan para makaiwas abuso tayo. Okay? And if you need more learnings about these things and about financial literacy, PM lang kayo sa personal FB ni Doc. Okay? Maraming salamat. Let's go, let's go. Kape po tayo. Kape po.